panahon na mas pinapalawak ng musika't balita ay pinapalagyan. Ninety-two point three FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-live! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Lunes na gabing ito. Hanggang 12 midnight tayo. Oras natin 11:30 na. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. Uy, na-miss ko kayo. I miss you, baby. Ay, talaga naman. At syempre, tayo rin ay sabayang napapakinggan. 102.3 Baguio, 97.5 Sensan, and through our FM Radio Philippines app, Mapalson, Visayas, at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat ng driver, bus terminals, establishments, vendors natin, mga palengke, convenience stores, mga security guards, at ang ating mga OFW na nakatutok sa atin araw-araw at gabi. Magandang umaga naman sa inyo dyan. Kamusta naman ang inyong Lunes? Ang ganda ng ating question of the day kanina, no? Lalaban ka ba o babawi? Well, kung ikaw ay nasasaktan na at na-try mo naman ng lumaban, baka this time, kailangan mo nang bumawi para naman sa sarili mo. Pagdating naman sa pangarap, kahit ang hirap-hirap na, tandaan mo, isipin mo, bakit ka nagsimula? Kasi may goal ka. Kaya ilaban mo lang yan. Ang sumusuko, siyang natatalo. At walang nagiging successful overnight. Even yung mga taong nasa tugatok na ngayon ng kanilang success, pinagdaanan nila yan ng ilang taon. Kaya ikaw, huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat yan pagdadaanan mo. Pero sa dulo, sa finish line, ando ng tropeyo naghihintay para sa'yo. Magandang gabi rin sa mga ka-vibes at baby kong nandito sa ating YouTube live stream. Tayo ay naka-live sa 92.3 FM Radio Manila. Boss Noy, magandang gabi sa'yo. Gloria Constantino Mesiano. Adrian Sabroso. Burner TV, shout out po sa Arzaga family sa Westcom Cunanan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa. William Ortel. At sa lahat na nakikinig sa atin, maparadyo man yan, mapa YouTube livestream, mapa FMR Philippines. At sa lahat ng mga Android user dyan, kung wala kayong radyo, wala ka ng rason. Pwede mo nang i-download ang aming app. Pumunta ka na sa Play Store. Hanapin ang FMR Philippines. Nang sa ganon, mas maging malinaw ang pakikinig mo. At lagi mo kaming kapiling. At kung gusto mo ng good vibes, tumuto ka lang dito. Lunes! Another main confession na naman ang ating haharapin for tonight kasi hindi tayo nagkasama last Friday. Gawa nga ng ang sakit-sakit na. Kailangan niya ng palayain. Kaya naman pinalaya ko na ang aking wisdom tooth. Well, ngayon masakit pa rin naman siya pero tolerable naman. Ako pa, sanay na ako sa sakit. Oo, panis na sa akin yan. At gustong-gusto ko yan yung mga pain. Kasi yan yung nagiging nagiging strong yung personality ko sa pain na nararamdaman ko. Dapat ganun ang mindset. Kumbaga, yung negative turn to positive. Diba? At ito na nga. Alam ko ito pinakahintay nyo ngayong gabing ito. Si
kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Pero bago yan, shoutout sa Umat Gurong. Ayan, Santa Juana Sebastian. Kaya naman samahan niyo akong alamin dito sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Ronjo, 29 years old, nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang BPO dito sa Makati. Gabi-gabi kitang pinakikinggan sa radyo. Natutuwa nga ako kapag bumabati ka sa mga drivers at mga security guard na kagaya ko sa iyong programa. May girlfriend ako. Itago na lang natin sa pangalang Kyla. 3 years na kami. Mabait siya, maalaga. Pero lately, nagkakalabuan na kami. Hindi ko na maramdaman yung dating init, yung dating lamig. Laging may dahilan. Pagod daw siya, stress sa work, o minsan may sakit daw siya tuwing gabi na gusto ko siyang romansahin. Hanggang sa dumating si Jenny, isa sa mga BPO employee dito sa building namin. Sobrang kulit niya, sobrang landi, pero sobrang sarap kasama. Nagsimula lang sa mga biruan sa pantry, mga pasimpleng hawak sa braso, tapik sa balikat, tapos nauwi sa mga madudulas na chat sa messenger. Hanggang sa isang beses, nagkayayaan kaming mag-inuman after shift. Nang medyo lasing na, ay nagkayayaan na kaming umuwi. Ako naman ay hindi masyadong nalasing dahil nakamotor ako noon. Biglang sinabi ni Jenny na, may extra helmet ka ba? Ihatid mo naman ako. Pumayag naman ako, DJ Main. Nagdikit ang mga katawan namin habang siya ay nakaangkas sa akin. Bigla siyang nagtanong, matagal ka ng security guard, di ba? Naiputok mo na ba yung baril mo? Sabi ko naman, hindi pa. Di naman kailangan. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang nasa gitna ng dalawang hita ko. Sabay sabi na, ito kaya, ilang beses mo nang naiputok ito? Natukso ako at hindi ko na napigilan. Dinala ko siya sa motel at doon kinamot namin ang kating hindi kayang alisin ng mga palad. After nun, halos gabi-gabi ay may nangyayari na sa amin. Minsan kahit CR ng office kapag break time. Habang ginagawa namin yon, may guilt akong nararamdaman. Kasi kahit sarap na sarap ako, naiisip ko pa rin yung girlfriend ko. Yung mga panahon na kami lang dati ang gumagawa nun. Pero ito na, DJ Main. Ngayon, nararamdaman ko na nahuhulog na ako kay Jenny. Minsan, gusto ko na siyang piliin pero alam ko na mali. Pipilitin ko bang magstay kay Kyla kahit wala na akong nararamdaman? O bibitaw na ako at sumama kay Jenny? Sana mabasa mo ito, DJ Main. Tulungan mo naman ako please. From Ronjo. At ayun na nga, ang ating letter sender ay na-fall out of love na sa kanyang
3 years girlfriend. Ikaw ba naranasan mo na ba yan? Yung ang tagal nyo na ng karelasyon mo. Then gumising ka ng isang araw. Hindi mo na pala siya mahal. Hindi ka na pala masaya. Pero dahil ayaw mo siyang masaktan sa paraan na iwanan siya, nakatagpo ka ng iba. Nang hindi mo alam na sasaktan mo siya. Nang palihim sa panluloko na ginagawa mo. At may dumating. Yung dumating na yun, binago ang ikot ng mundo mo. Sinong pipiliin mo? Ipaglalaban mo pa rin ba? Yung ilang taon na relasyon mo pero hindi ka na masaya? O dito sa taong naging kumpas mo kahit sa sandaling panahon mo palang nakilala? Pwede kayong magbigay ng inyong komento dito sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Salamat sa pakikinig gabi-gabi at saludo ako sa mga tulad mong security guard na hindi lang tagapangalaga ng lugar kundi pati kwento ng damdamin na tulad nitong kinonfess mo kay DJ Maine. Mapunta na tayo kay Jenny. Mahal mo ba siya? O nahumaling ka lang sa thrill, sa excitement, sa bawal, o sa katawan o init na naranasan mo? Dahil madalas sa gitna ng pagkukulang, sa gitna ng pagkalam ng katawan at damdamin, madaling palitan ng init ng sandali ang tibay ng pangako, Ronjo. Napakalalim niyan. Pero I'm sure naiintindihan mo yan, Ronjo. Si Kyla naman 3 taon mong kasama. Siguradong hindi perfect ang relationship nyo? Normal na may panahon na lamig, ng stress, ng walang gana. Pero ang tanong, naging tapat ka ba sa kanya sa panahong kailangan kanya? O baka habang lumalayo siya, mas pinili mong tumakbo palapit sa tukso? Hindi ko kukonsintihin ang ginawa mo, Ronjo. Oo, lalaki ka. May pangangailangan ka. Pero hindi dahilan yon para lokohin mo itong si Kyla. Ang taong minsan mong pinangakuan ng pagmamahal. Hindi lang katawan ang point dito, kundi inalis mo rin sa kanya ang respeto na deserve niya. Ngayon, gusto mong pumili. Pero ang tamang tanong is, may karapatan ka ba ngayong pumili? Kung pareho mo silang sinaktan sa likod ng kasinungalingan. Ito nga sabi ni William Mortel. Ouch! Di na pala mahal nun. Ay, grabe talaga. Yun na nga, hindi niya na mahal. Bakit hindi niya pa iwan? Bakit mas lalo niya pang sinasaktan? Para namang nagpe-playing safe ka niyan, Ronjo. Bumabang ka sa dalawang ilog. Kung hindi mo na mahal si Kyla, itapusin mo na. Hindi dahil may kapalit siya, kundi dahil mali nang ipagpatuloy pa ang isang relasyon na wala ng respeto. At hindi niya deserve na lokohin pa, Ronjo. Kung feeling mo wala na talagang grow ang relasyon ninyo, edi umexit ka na. Umexit ka ng maayos. Pag-usapan nyo ng maayos.
At huwag kang matakot harapin ito at lalo kung ito naman talaga yung nararamdaman mo eh, di ba? Mahirap din kasi magstay sa isang relationship na hindi mo na mahal at di ka na masaya. So much better umalis ng may respeto at pagiging totoo. Hindi lang sa kanya pero para din sa sarili mo. Sabi ni Manuel Danyo o Tukso. Sabi ni Boss Noy, piliin mo ang babaeng kasama mo ng 3 years. Make things work out kung nagkakalabuan na kayo for argument's sake. Di kayo nag-usap ng madalas dahil na din sa trabaho at busy kayo. Pangit nga naman din kung yun yung rason niya, no? Yung iiwan niya yung 3 years niya kasi wala nang time sa kanya, kasi busy, kasi stress sa work. Nang hindi mo pa sinusubukang i-work out muna. May problema. Ibig sabihin may solusyon din. Pero hindi mo na hindi ka na nag-attempt na subukan yung solusyon. Nandun ka na kagad sa desisyon. Maiintindihan ko sana kung winwork out niya pa rin at wala pa rin nangyari, yun pa din. It's time to let go. It's time to exit na. Kaya tama yung sabi ni Boss Noy. Sabi naman ni William Mortel, torn between two lovers pala siya. Di ba ganyan ka rin, William Mortel? Oy? Kung si Jenny naman ang gusto mo, siguraduhin mong hindi lang init. Hindi lang dahil na-excite ka, kundi dahil handa kang manindigan. At nakikita mo na in the long run na siya na yung makakasama mo in the future. Na kasama mong mag-grow sa relationship na nakikita mo sa inyong dalawa. At this time, make sure mo na lumaya mula sa kasinungalingan at magmahal ng totoo. At kung may balak kang piliin si Jenny, tanungin mo din ang sarili mo. Paano kanya mamahalin ng buo? Kung nakita niya kung paano mo niloko yung girlfriend mo. Siyempre may iisip niyan. Sa girlfriend mo nga nagawa mo yan, what if pa sa'kin? Although hindi naman kita ginajudge, Roncho, kasi may mga lalaki naman na talagang kaya manindigan. Pero may mga lalaking ganyan, paulit-ulit lang, cycle lang ang nangyayari. Nagsimula kayo ng mali, yes, oo. Pero yung mali na yan, maaari yang itama kung paninindigan at gagawin mo. Kung mahal mo talaga siya at buo na ang pasya mo, sino ba naman kami para humadlang sa ikakasiya mo, di ba? Pero bago mo ilaban itong si Jenny, itama mo muna at ayusin yung meron sa inyo ni Kyla. Umexit ka ng may respeto at deserve yun ni Kyla. Para kahit dumating yung time na kunwari o maging kayo ni Jenny in the future, makasalubong mo man si Kyla, walang hatred na mararamdaman, walang bitterness na mararamdaman. Di ba ang sarap nun yung mag-ex kayo pero good terms pa rin kayo, friends pa rin kayo? Kumbaga pinahalagahan nyo pa rin yung relationship na nabuo nyo. Yun nga lang, hindi na as lovers, as friends na lang. Kesa yung magsasalubungan kayo ng puro masasakit na salita ang naririnig nyo, puro sumbat. Pero bago ka magdesisyon, suriin mo muna
yung mga bagay-bagay sa relationship nyo nito ni Kyla ng girlfriend mo? May problema ba sa relasyon nyo na hindi nyo kaya harapin o hindi nyo naharap? Naiparating mo ba sa kanya yung totoong nararamdaman mo bago ka napunta kay Jenny? Posible na pareho rin kayong pagod at hindi lang siya ang nawalan ng gana. Pwedeng ikaw din. Minsan ganyan tayo, hindi tayo aware sa sarili natin unless may magsasabi sa atin. So dapat napag-uusapan nyo rin yan ni Kyla. Dapat may open communication kayo sa isa't isa. At matuto ka ring makinig, hindi puro yung sarili mo lang yung pinakikinggan mo. Kasi sa isang relasyon, dapat balance yan. Hindi lang puro ikaw yung nagtutok. Dapat marunong ka din makinig. Ang relasyon, hindi yan araw-araw na may apoy. Minsan, kailangan apoyan at tayo ang gagawa niyan. At sa isang relasyon, hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw masaya. At talagang nawawala talaga ang spark. At kung babalikan mo yung from the very start ninyo, kayo lang din naman ang bumuo ng spark eh. So ibig sabihin, kaya nyo rin ibalik yung spark na yun. Kung gugustuhin yung dalawa. And payo ko rin, Ronjo, try mong lumayo dun sa dalawa. Walang communication. Mag-alone time ka muna, mag-self time ka muna, mag-me time ka muna. Para mas lalo mong marinig kung ano ba talaga yung sinisigaw at pinaglalaban ng puso mo at kung sino talaga ang mahal mo. Ronjo, kung totoo at tunay ang pagmamahal mo kay Kyla, ibigyan mo siya ng respeto. At kung tunay mong gusto si Jenny, siguraduhin mong hindi lang dahil mainit ang katawan niya, kundi dahil gusto mong magsimula ng bago ng malinis at may dangal at tapat. At kung kailangan mong mamili sa pagitan ng dalawang babae, baka dapat mas piliin mo ang sarili mong respeto muna. Ang pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng babae, kundi sa kakayahang tumayo para sa tama kahit gaano pa kasarap ang isang mali. Ay, grabe. Torn between two lovers. Talagang sana dalawa ang puso ko. Oo. Pero ayun nga, sundin mo lang, pakinggan mo mabuti kung ano yung nasa puso mo. Alam mo, may rights ka namang pumili eh. Sino ba naman kami para hadlangan ka? Sarili mong buhay yan, Ronjo. Pero gawin mo ito sa tamang paraan. Alam mo may masasaktan ka, at may pinagsamahan naman kayo, ibigay mo sa kanya yung respeto na yon. Kung ayaw mo na, umexit ka ng maayos, magpaalam ka ng maayos. Pero itry mo muna ding ayusin kung hindi mo pa nasusubukan. Baka reklamo tayo ng reklamo, pero tayo mismo hindi natin binibigyan ng aksyon. Try mo munang ayusin. Try mo munang kausapin.
At pag nagawa mo na yon, but still, yung feeling mo, wala pa ring grow yung relationship nyo. Yung feeling mo, hindi ka na-validate. Yung feeling mo, nasasakal ka na. Feeling mo, hindi ka na sinusuportahan. At yung hindi ka na talaga masayang masaya. It's time to let go. At kung ito nga si Jenny ang nakita mong babae na feeling mo siya na ang the one mo, make sure mo lang na sisimulan mo na ito ng tama. Mangako ka na sa sarili mo na hindi mo na mauulit itong senaryo na ito. Be matured at magpakalalaki ka na this time. At malaki ka na, Ronjo, alam mo na ang tama sa mali. Sundin mo lang kung ano yung nasa puso mo as long as wala kang naapakang ibang tao. Maraming salamat, Ronjo, sa pag-confess mo kay DJ May. Kaya naman sa mga ka-vibes at baby kung gusto mag-confess, ay pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio Manila o hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. At gusto ko na pasalamatan ng mga sumusuporta din sa akin. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na menuhin nyo. At salamat din kay Astafur came Apple to Apple. At dito, ang favorite ninyo. Dapat mag-like, follow, subscribe ka na nang hindi ka nang huhuli sa latest. Ang ating mga social media platforms, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Samahan niyo ulit ako bukas for another main confession. Alamin natin kung sino ang nag-confess at ano naman kaya ang kanyang i-confess. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Lahat na nakikinig ngayon, kung ikaw ay nakahiga, magsisimula pa lang ang araw mo, ikaw ay nagtatrabaho, naka-OT, kayo po ay mag-iingat. At laban lang, sabayan mo ng ngiti. Nang sa ganon, hindi mo namamalayan. Andun ka na pala sa tagumpay. Samahan niyo ako every Monday to Friday, 10 p.m. to 12 midnight. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. Masakit amining mahal mo pa. Pero mas masakit kapag alam mong hindi ka na niya kayang mahalin gaya ng dati. At kahit anong pilit mong ayusin, parang siya na mismo ang ayaw. Sana yung unti-unting bumibitaw. Habang ikaw, hawak pa rin sa alaala. Sana sapat ang lambing. Sana sapat ang ilang taon. Sana sapat ang mga sorry. Huwag muna. At lalaban pa ako. Pero minsan, kahit anong gawin mo, darating talaga sa punto na mahal mo pa siya. Pero hindi mo na siya kayang habulin. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil wala ka nang hinahabol na gusto pang bumalik.